Good evening po. Pakigising na po ang mga katabi, pakisabi magandang gabi po. Ayan. So bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po muna ang lahat na magsiupo na po sa mga bakante pa pong upuan para po makapagsimula na po tayo. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Nais ko po munang ipakilala ang ating tagapanayam ngayong araw. Siya po ay nagtapos ng kanyang theology sa Loyola School of Theology sa Ateneo de Manila University. Siya po ay naordinahan sa pagkapari noong December 3, 2021. Sa kasalukuyan, siya po ay miyembro o bahagi ng Ministry on Migrants and Itinerant People ng Archdiocese of Manila. Siya rin po ay parochial vicar ng St. Anthony of Padua Parish sa Singalong, Manila. Atin pong salubungin si Reverend Father Jason Alde. Palakpakan po natin si Father. Magandang gabi po sa inyong lahat. Viva po ang Jesus Nazareno! Yan. Uwi na tayo. Ngayon po ay binigyan ako ng pagkakataon na makasama kayo ngayong gabi. Ang pag-uusapan po natin ay ang mabuting balita sa social media. Sino po dito ang mga may Facebook? Itaas ang kamay. Ayan. Sino po dito ang may email? Itaas ang kamay. Wow, yung mga lolo't lola nag-i-email na rin. Sino dito ang may cellphone? Lahat kayo? Mahal nyo ang Poong Jesus Nazareno? Yung mga taga-kolekta, kunin ang lahat ng cellphones. Dapat hindi nyo ipinagdadamot sa Diyos. Kahit ang pinakamahalagang biyayang ibinigay sa inyo. Naalala nyo si Abraham? Di ba minsan, si Abraham po ay naghihintay na mabigyan ng anak. Umabot siya ng 100 years old nung siya ay pagbigyan ng Diyos. Nagkaroon siya ng anak at ang pangalan ng anak ni Abraham ay Isaac. Pero kinalaunan, nung malaki-laki na si Isaac, dumalaw ang Diyos sa pamamagitan ng anghel. At anong sabi niya kay Abraham? Abraham, umakyat ka ngayon sa bundok ng Moriah at doon patayin mo at ialay mo ang iyong anak sa akin. Nabasa na po ba ninyo yan? Napakinggan na ninyo sa banal na kasulatan, sa lumang tipan? Anong ginawa ni Abraham? Kasama ang ilan sa mga alipin, naglakbay siya. Kasama ang kanyang anak na si Isaac. Nung nasa kalagitnaan na sila ng bundok, ang sabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, dito na lang kayo, hintayin ninyo kami ni Isaac, kami na lang ang aakyat sa taas. Habang sila ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay, itong bata nagtaka. Sabi niya kay Abraham, Tay, mag-aalay tayo sa Diyos, pero bakit wala tayong dalang hayop? Ala, kumulog na at kumidlat. No? Ang tanong ni Isaac, bakit wala tayong dalang hayop? Ang sabi ni Abraham, God will provide. Pakiulit nga po. At yun nga, no, dala-dala ni Isaac yung panggatong kung saan siya iaalay. At nung nasa tuktok na sila, iginapos na ni Abraham ang kanyang anak. At nung akmang iaalay niya na si Isaac, muling nagpakita ang anghel at sinabi sa kanya, Abraham, Abraham, huwag mo nang ituloy ang gagawin mo. Batid na ng Diyos na hindi mo ipinagkakait sa Kanya
kahit ang pinakamahalagang biyayang tinanggap mo mula sa Kanya. Mga kapatid, kaya ba nating gawin ang ginawa ni Abraham? Hindi niya ipinagdamot sa Diyos ang pinakamahalagang biyayang tinanggap niya. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, inaanyayahan ko po kayo na isa-isahin nating tanggalin muna ang laman ng ating mga isipan. Nang sa gayon makapag-focus muna tayo, ibigay natin ang 100% natin kay Lord. Pwede po ba yon? So makikinig lang kayo ng 55 minutes na lang sa akin. Mabilis lang po tayo. Yun po kasi nakakalungkot eh. May karibal ang Diyos sa mga gawain natin. Kaya po kapag mga ganitong pagkakataon, parish formation, ibigay naman natin yung pinaka-the best natin para kay Lord. Kasi tatandaan nyo, ang ibinigay sa atin ng Diyos, yung pinakamainam, yung pinakamaganda, yung kanyang nag-iisa at bugtong na anak. Hindi tayo pinagkaitan ng Diyos, huwag din nating pagdamutan ang Diyos. Kaya po, unang-una, nagpapasalamat ako sa lahat ng andito ngayon. Naglaan ng oras at ng panahon kahit masama ang panahon. Maraming salamat po sa yung iba sa inyo. May galing ba sa labas ng Maynila? Itaas ang kamay. Meron ba? Saan po kayo galing? Sa Cavite? Meron pong nag-serve sa amin sa Singalong na nagle-lecture din sa inyo. Andito ba si Sister Nida? Wala? Si Sister Nida, wala, no? Meron ding nagkukolekta dito na tumutugtog sa isang parokyang minimisahan ko. Si Sister Tet ba andito? Wala? Ayan, so, ayan. Hello po. Ayan, so, sana po maayos kayong makauwi mamaya. Wala nang baha, sana wag na kayong lumusong sa baha. Sana tumigil na rin ang ulan. Mga kapatid, natanong ko po ang pag-uusapan po natin ngayon, ang mabuting balita sa social media. Magtatanong kayo, bakit walang PowerPoint si Father? Kasi buong araw na po kayong nasa tapat ng screen ng inyong mga cellphones. Ngayon, bumalik tayo sa pakikinig. Kaya ang paanyaya ko sa inyo ngayon, makinig kayo. Ang sabi nga po ng Panginoon, mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tinutupad ito. At mga kapatid, isa sa mga katangian ng mabuting tagasunod ng mahal na pong Jesus Nazareno ay ang alagad na marunong makinig. Ang marunong makinig, marunong sumunod. Okay po? So pag-uusapan po natin ngayon ang mabuting balita sa social media. Sa totoo lang po, napatanong ako bakit ako andito. Hindi naman ako social media influencer. Wala rin po akong social media page na pwede ninyong sundan. May Facebook ako, pero wala ka naman kayong mapapala doon. Huwag nyo nang hanapin. Okay? Hindi katulad ng ibang mga pari na meron silang mga... Sino ba dito ang may mga sinusundan na mga pari? Ikaw, sister, sinong sinusundan mo? Ha? Wala. May mga kakilala kayong pari sa social media? Yung mga pari nyo dito sa Quiapo. Sinong hindi nakakakilala kay Father Robert Arellano? Diba? Kilalang kilala si Father Robert kasi
Nagmimisya siya dito sa Quiapo. Sino ang nakakakilala kay Father Douglas Badong? Ayan. Kay Father Danichi Wee. Ayan, yung mga idols natin, no? Mga nauna sa atin. Bagamat malayo na sila, ay may puwang pa rin sila sa mga puso natin. Okay po? So meron silang mga Facebook pages at yung iba sa inyo sinusundan ninyo sila. Okay po? Ang dahilan po kung bakit tinanggap ko ang pagkakataong itong makasama kayo kasi gusto ko kayong makasama, makalakbay sa pagninilay at pagkukuro-kuro tungkol sa mabuting balita sa social media. Naalala ko po, first time akong nagkaroon ng cellphone, 2006. Sino po bang may cellphone na noong 2006 dito? 2006, wala pa kayong mga cellphone? Ang cellphone ko po noon, yung Nokia 3210. Parang ganun. Ayan. Bago po yung cellphone ko noon, talagang excited din ako, no? Araw-araw lahat tinitext ko, no? Nagre-register ako noon sa yung unlimited text, no? Tapos, inaabot ako ng gabi, kaka-text. Kaka-reply sa mga kausap. Naalala ko po, kapag gumagabi na, kapag naririnig yun ni Papa na tumutunog yung keypad, naku, galit na galit yon. Pagagalitan ako, Jason, matulog ka na. Maaga ka pa bukas, mag-aaral pa. May pasok ka pa bukas. Alam nyo, after 20 years, 2026, baliktad na. Yung tatay ko at yung nanay ko, meron na silang cellphone. Sila na ngayon ang napupuyat kaka-cellphone. Katulad ng marami sa mga matatanda sa inyo. Napupuyat kayo, wala namang problema. Napupuyat kayo kaka-cellphone. Kapapanood ng mga reels. At kapapanood ng mga drama. Sinong mga nanonood dito ng mga short drama? O marami-rami, no? Nauubos ang oras nyo kapapanood ng mga drama sa Facebook, sa social media. Okay? Mamaya, huwag kayong magpuyat. Matulog kayo ng maaga. Alam niyo mga kapatid, isa sa mga nakikitang dahilan ngayon ng maraming nagkakasakit ay dahil marami sa atin kulang sa tulog. Hindi tayo nakakatulog ng matiwasay at ng maayos sa gabi. Alam po ninyo ang labanan ngayon, hindi daw padamihan ng pera. Ang labanan daw po ngayon, pasarapan ng tulog. Kaya kailan po ba ang huling masarap na tulog ninyo? Alam nyo, my dear brothers and sisters, may kaibigan ako na nagpa-check up siya, no? Bata pa lang to, nasa 30s pa lang. Ikinagulat niya, makita yung results, ang sabi sa kanya ng doktor, hala sir, 30 pa lang kayo. Pero yung mga body organs po ninyo ay para ng 60 years old. Baka po pinapabayaan ninyo ang sarili ninyo. Baka inaabuso na po ninyo ang sarili ninyo. Magpahinga po kayo. Matulog po kayo ng maaga. Mga kapatid, kailangan nating pakinggan ang ating katawan kasi tayo ay naglilingkod sa Diyos. Makakapaglingkod ka ba sa Diyos kapag masakit na ang katawan mo? Makakapaglingkod ka pero hindi mo maibibigay ang 100% mo. Kaya dapat malakas at malusog tayo. Kasi mga kapatid, kapag umabot ng 10:30, 11 p.m., kailangan na yung katawan natin nagpapahinga na. Lalo na yung ating isip. Para nang sa gayon, yung mga organs sa katawan natin mag-function na rin. Kapag puyat tayo ng puyat,
kaka-social media, kaka-cellphone, mako-compromise ang kalusugan natin, ang katawan natin. Okay po? Kaya po mamaya, pilitin po ninyong magpahinga ng maaga. Pagsabihan po ninyo yung mga asawa ninyo, yung mga anak ninyo na puyat ng puyat, kakahintay, mag-reply yung mga crush nila. Mga kapatid, hindi po masama ang mag-Facebook. Hindi po masama ang social media. Biyaya yan mula sa Panginoon. Pero kung ang Facebook natin, ang social media, nagiging dahilan para magkasakit na tayo, doon na po pumapasok ang problema. Hindi tayo responsable sa paggamit ng mga biyayang ibinibigay sa atin ng Diyos. Kilala po ninyo si San Ignacio ng Loyola? Kilala po ninyo? Si St. Ignatius of Loyola po, ipagdiriwang natin yung kanyang kapistahan sa July 31. Siya po ang tagapagtatag ng mga Jesuits, ng mga Jesuita. Naalala niyo po si Pope Francis? Si Pope Francis po ay namatay noong nakaraang taon, April 22. Pero isa po siya sa mga very open. Maganda ang kanyang, positive ang kanyang pagtingin sa social media. At ang sabi po ni Pope Francis, ang paanyaya sa ating lahat, kailangan nating pasukin ang social media, kailangan nating pumunta doon dahil hinihintay tayo ni Kristo sa social media. Kailangan nating maging mga digital missionaries. Alam po ninyo, si St. Ignatius of Loyola, naniniwala siya ng isa sa pinakamabigat na kasalanan ay ang pagiging ingrato. Ano po bang ibig sabihin ng ingrato? Hindi marunong magpasalamat. Meron ba kayong kilalang ingrato? Ang ingrato hindi dapat deboto. Walang debotong ingrato. Ipinapaalala sa ating lahat na kailangan nating magpasalamat sa Diyos. Mga kapatid, ang isang tao kapag ingrato, hindi niya nakikita ang mga biyayang bigay sa kanya ng Diyos. At ang masaklak pa, hindi niya kinikilala ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng biyaya. Kaya wag po tayong maging mga ingrato. Ang totoong nagpapasalamat sa Diyos, pinangangalagaan, pinahahalagahan ang mga biyayang kaloob niya. Yun po yung ayaw mangyari ng Diyos. Ipinagdasal natin ng mahabang panahon. Hinintay natin na ibigay sa atin ng Panginoon. Tapos kapag ibinigay niya na sa atin, hindi natin papahalagahan. Aabusuhin natin. Sasayangin natin. Babaliwalain natin. Nakakalungkot, mga kapatid. Yun ang ayaw mangyari ng Poong Jesus Nazareno. Ang sayangin mo ang biyayang ibinigay niya sa iyo. Kaya mga kapatid, gamitin natin ng responsable ang mga biyayang kaloob ng Diyos. Ang social media po ay biyaya ng Diyos. Kaya gamitin natin ng maayos. Ngayon mga kapatid, sinasabi po na sa recent na pag-aaral, 4 hours to 50 minutes ang average consumption ng mga Pilipino sa social media. Mataas po ito, pero may kakilala kayo, 24 hours nagsi-cellphone. At sinasabi po na ang total online time ay 7.7 hours a day. Marami po kasi sa atin
may mga data na paglalabas ng bahay, may mga internet pa sa bahay. Connected. Hindi mapakali kapag hindi ma-check ang Facebook, ang messengers. So my dear brothers and sisters, ang mahalagang tanong, kaya mo bang mabuhay ng walang cellphone? Kaya mo bang mabuhay ng walang data? Kaya mo bang mabuhay ng walang internet? Alalahanin niyo si Abraham. Pati yung anak niya, kaya niyang ibalik sa Diyos. Okay po? So mga kapatid, ang social media ay hindi lamang isang tool, hindi lamang instrumento, hindi lamang kasangkapan na ginagamit natin. Ang sabi ng mga contemporary popes natin, ito ay isang mission field kung saan naroroon ang mga tao at higit sa lahat, naroroon si Kristo na laging nauuna sa atin. Tayo ay isinusugo hindi upang magpasikat o maging viral, kundi upang maging mga saksi ng kanyang pag-ibig at katotohanan. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagninilay, may babalikan lang tayo, no? Unang-una, ang Enter Mirifica. Ito po ay isa sa mga documents ng Second Vatican Council tungkol sa social media. Ang subtitle po nito, Decree on the Media of Social Communications. Inter Mirifica, Latin for Among the Wonders, is a Second Vatican Council decree promulgated by Pope Paul VI on December 4, 1963. It is the Catholic Church's first major document to address mass media, establishing that the Church must utilize modern communications, press, cinema, radio, and television to spread the gospel and to promote the common good. Ang nakasulat po sa Inter Mirifica, sinasabi po na to na ang media ay isa sa mga kamanghamanghang makabagong tuklas sa larangan ng teknolohiya. At ang ilan po sa mga mahalagang prinsipyo ng Inter Mirifica, unang-una, ang media ay biyaya mula sa Diyos. At ang technology po ay hindi masama. Napapasama o napapabuti ang mga biyaya ng Diyos kapag nahawakan ng tao. Ang tanong po natin, hindi po kung pwedeng gamitin, kasi pwedeng nating gamitin. Biyaya yan ng Diyos. Pero ang dapat po nating tatanungin ngayon, paano natin gagamitin ang social media? Paano natin gagamitin ang biyaya ng Diyos para ipahayag ang paghahari ng Diyos? Ang tanong, paano? Mga kapatid, ang paalala sa atin ng Inter Mirifica, every digital user has moral responsibility. Lahat tayo ay may tungkuling moral para sa ikabubuti ng ating mga sarili at sa ikalalago ng ating pamayanan. Kaya po lagi nating tatandaan, no? Ito ba ay makatotohanan? Ito ba ay makatarungan? Ito ba ay may paggalang sa dignidad ng tao? Ito ba ay kumikilala sa Diyos? Ito po yung mga pamantayan natin. Anumang taliwas dito, malinaw na taliwas sa atas ng Diyos. Anumang taliwas dito, maglalayo sa atin sa Diyos. Alam po ninyo, no, mayroon po akong kakilala na nag-share lagi ng fake news. Taong simbahan pa man din. Edukado pa man din. Nakapagtapos ng pag-aaral.
Pero ang tanong ko dyan, bakit hindi man lang mag-verify? Naniniwala agad sa mga sabi-sabi. Naniniwala agad sa mga kwento-kwento. Alam po ninyo, naniniwala ako na may espesyal na lugar ang mga nagkakalat ng kasinungalingan sa impyerno. Nakakalungkot po, no? Halimbawa, kung deboto ka, pero nagkakalat ka ng fake news. Nagkakalat ka ng kasinungalingan. Yan po yung hamon sa atin ng ating pagninilay. Kung alam ko namang kasinungalingan, bakit ko pa ikakalat? Kung alam ko naman na masama, bakit ako magiging kasangkapan ng kaaway? Ito po yung pansinin po ninyo ngayon sa Facebook, halimbawa, yung mga comment section ngayon, may mga taong nagnanais na mamatay na yung isang tao, nagmumurahan, gustong magpatayan. Ganun na ba tayo kababa sa ngayon? Dinadala natin yung ating pagiging bayolente sa Facebook. Kaya po, no, kung sino yung mga sinusundan ninyo, kung sino yung mga iniidolo ninyo, malaki po ang sinasabi niyan tungkol sa values ninyo, sa mga pinapahalagahan ninyo. At lalong-lalo na, malaki po ang sinasabi niyan tungkol sa pagkatao ninyo. Kung sumusuporta kayo sa mga magnanakaw, malaki ang sinasabi niyan tungkol sa inyo. Kung sumusuporta kayo sa mga mamamatay tao, may sinasabi yan tungkol sa pagpapahalaga ninyo sa buhay. My dear brothers and sisters, ang social media po ay nagpapakilala rin ng ating mga sarili. Anong laman ng Facebook mo? Anong mga sinasabi mo dyan? May sinasabi yan tungkol sa sarili mo. Ito na po yung modern form of chismis. Nakakalungkot, ano? Dahil lahat tayo may cellphone, hindi pa naman natin alam kung totoo o hindi, ikakalat na natin. Pag-uusapan na natin, pagkukwentuhan natin, magko-comment na tayo. Alam nyo, biktima rin po si Jesus ng chismis. Alam nyo po ba yung chismis tungkol kay Jesus? Hindi kasi kayo nakikinig sa misa. Karamihan sa inyo, kapag nagmimisa, may sarili rin kayong ginagawa. Alam po ninyo bilang pare, isa po yun sa mga ikinakasama ko ng loob. Hindi natin ibinibigay yung 100% natin sa misa, lalong-lalo na. Di po ba ang paanyaya po sa atin ng Sacrosanctum Concilium, yung dokumento tungkol sa pagsamba natin sa Panginoon, ay ibigay natin yung 100% natin. Attentive tayo, active participation, conscious participation. Ibigay mo yung pinaka-mainam, makinig ka, makiisa ka sa pagkanta. So my dear brothers and sisters, si Jesus ay biktima din ng chismis. Naalala nyo minsan umuwi siya sa kanyang sariling bayan, tapos tumayo siya at nagpahayag mula sa lumang tipan. Tapos, amazed na amazed yung kanyang mga kababayan. Galing na galing sila kay Jesus. Pero, biglang nagbago yung ihip ng hangin, nang may isang taong nagsabi, hindi ba yan si Jesus, anak ni Maria? Nagbago yung timpla ng mga tao. Umabot pa nga sa munti kanilang ipatihulog si Jesus sa bangin. Hindi kasi natin maintindihan, mga kapatid, yung sinabi nilang iyon. Yung mahalagang, yung itinanong nilang, hindi ba yan yung anak ni Maria? Mga kapatid, tayong mga Pilipino, mahal na mahal natin si Mama Mary. Pero mga kapatid, noong kapanahunan ni Jesus,
malabong ipinapakilala ka sa pamamagitan ng nanay mo. Ibig sabihin, alam ng mga kababayan ni Jesus na hindi niya totoong tatay si Jose. Marami sa mga kababayan ni Jesus, maliit ang pagtingin sa kanya kasi para sa kanila, anak ni Maria sa labas si Jesus. Totoo na pinanagutan ni San Jose. Pero nung kapanahunan naman ni Jesus, hindi nila maunawaan yung virgin birth na ipinaglihi ni Maria si Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya yun mga kapatid, makitid na pangunawa, yung chismis na yon, nagkalat yon sa buong Israel. Kaya kung papansinin nyo, nahihirapang magpahayag si Jesus tungkol sa paghahari ng Diyos sa kanyang sariling mga kababayan. Hindi lang sa matigas ang puso nila, bagkus dahil sa nakikinig sila sa mga maling impormasyon, sa mga fake news nung kapanahunan ni Jesus. Kaya kung papansinin ninyo, ang dami ng ginawang kabutihan ni Jesus. Nagpagaling sa mga may sakit, nagpakain ng maraming tao. Ano pa ba ang kailangan niyang gawin para maniwala sila na siya nga ang Mesiyas? Kaya hindi nakapagtataka, matapos ang kanyang pag-iikot sa Israel, di po ba ang una niyang habiling sa kanyang mga alagad, huwag muna kayong pupunta sa mga Samaritan towns and villages. Hanapin niyo muna ang mga nawawalang tupa ng Israel. Medyo discouraging yung results. Hindi naman zero, pero yung reception ng mga tao nakakalungkot. Kadalasan, ang pagtanggap kay Jesus ay pag pinagsasaran sila ng pintuan, tinatanggihan sila. Sa panahon ba natin, mga kapatid, may puwang na si Jesus sa ating mga puso, sa ating mga buhay? Kasi yun po yung karanasan niya, bago pa man siya ipanganak. Natatandaan nyo, kapag December 24, meron tayong mayamang tradisyon ng panuluyan. Binabalikan natin ang tagpo kung saan nakikiusap si Jose at si Maria na patuloyin sila kasi nga ipapanganak na ni Maria si Jesus. May nagpatuloy ba sa kanila? May nagpatuloy man sa kanila, pinatuloy sila sa kulungan ng mga hayop. Kaya nga, nung ipinanganak si Jesus, inihimlay siya sa sabsaban. Imagine, wala kasing nagpatuloy. Wala kasing nagbukas ng pintuan. At ang parehong pagtanggap na to, nararanasan ni Jesus. Hanggang sa siya ay tumanda, hanggang sa siya ay mamatay, hanggang sa siya ay muling nabuhay, hanggang sa ngayon. Tinatanggihan natin ang Panginoon. Kaya nga po, ang sabi ni Jesus, matapos ang kanyang pag-iikot sa buong Israel, ang sabi niya, puntahan naman natin yung iba. Yung mga kapatid nating Samaritano, yung mga kapatid nating hindi naniniwala kay Yahweh. Kaya kung papansinin po ninyo, minsan, may isang nanay na lumapit kay Jesus. Sabi niya, Lord, pagalingin mo naman ang anak kong may sakit. Yung babae pong ito ay dayuhan. Galing siya sa Syrophoenician siya. Masama yata ang gising ni Jesus nung araw na yon. Ang sabi niya sa babae, hindi pwedeng ibigay sa mga aso ang pagkain sa anak. Pero hindi natinag yung babae. Ang sabi niya kay Jesus, hindi ba Lord, kahit ang mga aso ay nakikinabang sa mga mumo na nalalaglag mula sa lamesa sa pagkain ng mga anak? Nabigla si Jesus kasi natagpuan niya ang pananampalataya sa isang dayuhan. At marahil yun ang kapatid ang dahilan kung bakit nagsimula ng magbukas si Jesus
ng kanyang misyon, hindi na lang mga taga-Israel, kundi lahat na ng mga handang sumunod sa Kanya. At kadalasan, mababasa po natin yan sa kasulatan. Madalas, masusumpungan ni Jesus ang pananampalataya, hindi sa Kanyang mga kababayan, kundi sa mga tagalabas, sa mga tagadayuhan, sa mga Samaritano, sa mga itinuturing na kaaway at madudumi ng Kanyang mga kababayan. My dear brothers and sisters, nahirapan si Jesus na ipakilala ang Kanyang sarili dahil sa mga nagkakalat ng masasamang balita, nagkakalat ng mga kasinungalingan. Alam po ninyo, sa Pilipinas, ang dami ng sinungaling. Huwag na nating dagdagan. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, huwag kang sinungaling. Pagagalitan ka ng Poong Jesus Nazareno kapag nagsishare ka ng fake news. Okay? So mga kapatid, ang paanyaya sa atin ng Intermerifica ay ang matalinong paggamit, responsable at may pananagutang paggamit ng social media. Ang magic word po ay responsible. Di po ba isa yan sa mga unang itinuturo sa atin ng ating mga magulang? Ang maging responsable tayo. At sa maraming mga magulang dito, isa rin po yan sa mga itinuturi natin sa ating mga anak. Gusto nating responsable ang mga bata. Kasi mga kapatid, alam natin sa sarili natin na mawawala tayo. Iiwanan natin ang ating mga anak. Hindi natin maatim na hindi nila kakayanin kapag wala na tayo. Kaya ngayon pa lang, turuan na ninyong maging responsable. Turuan na ninyong mayroong pananagutan. Lalong-lalo na sa paggamit ng mga biyayang mula sa Panginoon. Mga kapatid, pangalawang pag-uusapan po natin ngayon ay ang Magnificat Humanitas. Ito po ay ang unang papal encyclical ni Pope Leo XIV. Inilabas lang ngayong taon, noong May, noong buwan ng Mayo. Ang ibig sabihin po ng Magnificat Humanitas, kamangha-mangha, kahanga-hangang tao. Kasi mga kapatid, pinapaalala sa atin ni Pope Leo na magaling, mahusay tayo. Ginagamit natin ang ating utak, ang ating isip, ang ating mga kamay para gumawa ng mga bagay-bagay, makaimbento ng mga bagay-bagay na makakatulong sa bawat isa sa atin. Yun naman po ang layunin ng science. Yun po ang layunin ng technology. Nang sa gayon, ang mga inventions po natin ay matulungan tayong mapadali ang ating mga buhay. Pero hindi po layunin nito na mapalitan ang tao. Yun po ang puso ng Magnificat Humanitas. Marami po sa atin dito, familiar na sa AI, Artificial Intelligence. Bagamat po ang encyclical na ito, Magnificat Humanitas, ay tungkol sa Artificial Intelligence, ito po ay may mahalagang implication sa paggamit natin ng social media. Ano po yung mga prinsipyong ipinapaalaala sa atin ng Magnificat Humanitas? Unang-una, ang tao ay nasa sentro. Hindi pwedeng palitan ang tao. Ang algorithms, hindi pwedeng mas importante sa tao. Ang mga tao ay hindi lang click, hindi lang followers, hindi lang paramihan ng engagement sa social media.
Nasa gitna ang tao dahil ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. So mga kapatid, tayo ay nilikhang kawangis ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, kamukha ba yan ng Diyos? Naku, baka nagdududa ka, baka kamukha niyan, iba. Sino kamukha? Ha? Sinong kamukha ng katabi mo? Si Satanas? Ha? Sabihin mo, lumayo ka sa akin, Satanas. Ayan. Kapag ang katabi mo kamukha ni Satanas, palayasin mo yan. Okay? Ang paalala sa atin, no? Mas mahalaga ang tao at hindi pwedeng palitan ang tao. At pangalawa mga kapatid, yung ang katotohanan ay common good, no? Digital platforms can either build trust or spread disinformation. Kaya po yung challenge sa atin ni Pope Leo ay ang sirain ang makabagong tore ni Babel. Ano po bang nangyari noong unang sa tore ni Babel? Dahil sa na itinayo ng mga tao yung Tower of Babel, naniwala na sila sa kanilang sariling kakayahan. Nagmayabang na sila. Akala nila, hindi na nila kailangan ng Diyos. Anong ginawa nila? Anong ginawa ng Diyos? Hindi sila pinag-intindi, no? Nagkaroon ng mga iba't ibang lengguwahe. Hindi sila magkaintindihan. Kaya hindi natapos ang tore ni Babel. Pero mga kapatid, nang isinugo ng Diyos, anak, ang Espiritu Santo sa makabagong Pentecost, binigyan tayo ng biyayang magkaunawaan. At sana, lagi nating gagamitin, lagi nating aalalahanin ang Espiritong bigay sa atin ng Panginoon. At ang mga gamitin natin, ang mga biyaya ng Diyos para sa ikabubuti ng isa't isa. Huwag yung pag-aaway-away. Huwag yung pagkakagulo ang daladala natin sa mga pamayanan na pinupuntahan natin. Mga kapatid, ang diabolos po, ano po bang ibig sabihin ng diabolos? Division. Pagkakahati-hati. May naalala po ako noon na may kakilala ako na ano po siya, nakakalungkot na dati po siyang naglilingkod sa simbahan. Nung una, nag-join siya sa ganitong ministry. Nung sumali siya doon, nag-away-away yung mga nandoon. Umalis siya. Lumipat na naman sa iba. Hindi nagtagal, nag-away-away na naman yung pinilipatan niya. Pinaalis siya doon, lumipat na naman siya, nag-away-away na naman. Nung lahat na nag-aaway-away, lumipat na siya ng ibang parokya at doon naman nag-away-away din yung mga pinupuntahan niya. May mga ganun bang, may mga kakilala kayong ganon? Ang dala ay pagkakahati-hati, hindi pagkakaisa. Mga kapatid, malaking sagutin natin sa Diyos kung ang dala natin ay pag-aaway-away. Kung ang dala natin ay siraan. Tatandaan po natin, ang Diyos natin ay 3 persona sa iisang Diyos. At ang pagkakakilala ng Diyos ay pagkakaisa. Kaya anumang dahilan ng pagkakawatak-watak, malaking kasalanan yan sa Diyos. Kung dahil sa iyo may pamilyang nawasak, may mag-asawang naghiwalay, may magkaibigang hindi na magkasundo, malaki ang sagutin mo sa Diyos. Dahil insulto yan sa pagkakakilanlan ng Diyos. Mga kapatid, gamitin natin ang social media, ang pamamaraan ng pakikipagtalastasan, komunikasyon at pagkakaugnayan upang isulong
ang pagkakaisa upang isulong ang katotohanan, upang isulong ang katarungan. Ang scriptural basis po natin ng social communications, kung papansinin po ninyo, anong ipinagdiriwang natin tuwing Ascension Sunday? Ang World Day of Social Communications. Alam niyo, matagal na panahon na nating pinagdiriwang yan. Kasi yun po yung basihan natin sa pagninilay natin ng social media, ng social communications. Babalikan po natin sa Mateo 28:16 to 20, yun po yung the Great Commission. Sinabi po doon na ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. Doon natin mga kapatid kinukuha, iyon ang basihan natin ng pagpasok natin sa media, sa lahat ng forms of communications. Kasi nauna doon si Jesus, sumusunod tayo sa mga pinupuntahan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, bumalik tayo sa kung saan tayo nagsimula. Yun yung paanyaya ni Jesus sa kanyang mga alagad nung mabuhay siya, Easter Sunday, sa Gospel po ni St. Matthew tsaka ni St. Mark, yung mga babae, nung pagpunta nila doon, ang sabi sa kanila, magmadali kayong pumunta sa mga alagad ko at sabihin ninyo sa kanila, bumalik kayo sa Galilea. Kasi po sa Galilea sila unang tinawag, at doon din sila isusugo ng ating Panginoong Jesucristong muling nabuhay. Kaya nga po, noong isinugo na sila ni Jesus, kumalat na ang mabuting balita. Napuntahan nila ang bawat dako, ipinakilala nila ang Diyos. Mapapansin po natin ang 4 na mahalagang punto sa scripture na ito. Una, si Kristo ang may kapangyarihan sa langit at sa lupa. Pangalawa, isinusugo niya ang kanyang mga alagad. Sana makita po natin ito, ang laki ng tiwala ng Diyos sa atin kasi ipinagkatiwala niya sa atin ang kanyang misyon. Nakakalungkot po na may mga magulang dito na hindi kayang iwanan ng kanilang mga anak kasi wala kang tiwala sa anak mo. Hindi katulad ni Jesus. Dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang mga alagad, malaki ang tiwala ni Jesus sa atin, ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang misyon sa atin. Ipinagkatiwala ni Jesus ang pagpapatuloy ng misyon sa atin. Isinugo tayo ni Jesus. Ang misyon ay para sa lahat ng bansa, sa lahat ng kultura. At ngayon, kasama na ang social media. At ang pangako po sa atin ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan. Mga kapatid, hindi lang po ito tungkol sa pagpunta sa iba't ibang lugar. Ang tunay na misyon ay dalhin ang bawat tao at bawat kultura sa isang personal na pakikipagtagpo kay Kristo. Noong nakaraang linggo po, ano pong ipinagdiwang natin? Aside po sa 17th Sunday in Ordinary Time, ipinagdiwang din po natin ang linggo ng mga nakatatanda, ng mga lolo at lola. Tumayo nga. Mangyari pong tumayo ang mga nakatatanda. Tumayo po ang mga nakatatanda. Ayan. Palakpakan po natin ang mga nakatatanda. Sa mga nakatatanda, magtanda na kayo. Maging tanda
Maging tanda po kayo sa mga nakababata. Maging mabuting huwara, no? Maraming salamat po sa inyong pagsasaksi, sa inyong wisdom na ipinapasa ninyo sa aming mga nakababata. Maliban po sa pagdiriwang na ito, ipinagdiwang din po natin ang Filipino Mission Sunday. Kaya nga po, yung mga karamihan po sa mga parokya sa Archdiocese ng Maynila, may mga bisita mula sa Mission Society of the Philippines. Humihingi po ng panalangin at ng tulong pinansyal para maipagpatuloy ang misyon. Kung nung unang panahon, tayo ang pinupuntahan ng mga misyonero, sa makabagong panahon, tayong mga Pilipino, may mga misyonero nang pumupunta sa ibang bansa. Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang misyon, ipinagpapatuloy natin ang kanyang misyon. Pero mga kapatid, sa totoo lang, hindi po natin kailangang pumunta sa malayo. Kasi iniisip natin kapag misyon, kailangang pumunta sa ibang bansa, kailangang bumiyahe, kailangan sa malayo. Pero kung papansinin niyo mga kapatid, ang unang mission territory natin, ang unang mission field natin ay ang ating mga pamilya. Sa mga magulang po, ang misyon sa ininyo ay ang inyong mga anak. Sa mga guro dito, ang misyon ninyo ang inyong mga estudyante. Kung nasaan ka, gawin mo ang nararapat, iyon ang misyon mo. At pinakamahalaga mga kapatid, dahil lahat tayo ngayon ay nasa social media, misyon natin na ipakilala si Kristo sa social media. Pero mag-iingat kayo mga kapatid. Sana hindi lang tayo nag-share, nagla-like ng mga religious content. Kasi nakakalungkot, no? Na baka yung social media natin, yung Facebook natin ang mapunta sa langit. Pero maiwanan tayo sa impyerno. Mga kapatid, nagagamit natin ang social media, ang mga cellphones natin sa kasalanan. Pero alam po ninyo, pwede natin gamitin ang mga iyan, ang mga cellphones natin, ang social media sa kabutihan. Alam nyo, marami pong magagandang content ngayon. Isa na po siguro, no? Kailan bang huling beses kayong nangumpisal? Kung matagal-tagal na, lagi namang may kumpisalan dito sa atin sa simbahan, lumapit po tayo sa kumpisalan at paghandaan po natin. Isa po sa mga pwede nating lapitan, ang ating mga cellphones. Mag-review tayo. I-search po natin, paano mangumpisal? Paano maghanda sa pangungumpisal? Kasi marami sa atin nakakalimot na. Kung kayang-kaya nating gamitin sa pagkakasala ang ating mga cellphones, kayang-kaya nating gamitin para sa kabutihan. Kayang-kaya nating gamitin sa kabanalan. Okay po? Sa madaling, ang mahalagang tandaan mga kapatid, ang layunin natin ay hindi lang magkaroon ng maraming followers, ng likes, ng view o ng engagements or ng reactions. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung may mga taong mas napapalapit kay Kristo dahil sa ating online presence. May nailalapit ba tayo sa Diyos? Sa madaling salita, our mission is not simply to gain followers, but to make disciples. Ang bawat post, comment, reel o video ay maaaring maging daan upang may makatagpo ng pag-asa, katotohanan at pagmamahal ng Diyos. Hindi lang tayo content creators,
Hindi lang tayo digital consumers. Tayo ay mga tagasunod ni Jesus. Tayo ay mga kaibigan ng Poong Jesus Nazareno. Tayo ay mga saksi, mga alagad ng Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Meron po ba kayong mga katanungan? Yung pinakamalakas na pumalakpak, magtanong. Meron po ba? May hindi po ba maliwanag? May katanungan po? Walang tanong? So last 4 minutes, no? Mabilis lang po tayo last 4 minutes, no? Ano yung mga indicators, no, ng mabuting paggamit ng social media? Unang-una, the good news is authentic, hindi curated perfection. Hindi pagpapanggap, hindi pagbabalat kayo. Naalala ko po no, minsan, kumain ako sa McDo, sa Antipolo. May katabi po akong table, no? Si ate, selfie po siya ng selfie, no? Yung mukha, gumaganon-ganon, no? So, lahat ng emotions. Ang tagal-tagal niyang gumaganon, hindi niya makain yung pagkain niya, no? Tapos, inis na inis siya. Ang sabi niya, ano ba yan? Ang pangit ko. Gano? Sa loob-loob ko, kung pangit ka, kahit anong filter yan, pangit ka talaga. No? Pero mga kapatid, ang tinitinang ng Diyos, hindi ang panlabas, hindi panlabas. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang laman ng ating puso. O kaya, huwag masyadong mag-selfie ng mag-selfie, no? Kumain, nauubos ang oras, kaka-selfie. Pangalawa po, the good news is truthful, hindi sensational, hindi papansin, hindi naghahanap, naghahabol ng atensyon. Hindi lahat ng trending ay totoo at hindi lahat ng nakaka-excite ay nakakatulong. Hindi dahil uso, sasabay tayo. May mga uso na naglalayo sa atin sa Diyos. Pangatlo po, the good news is hope-filled. Hindi nagpapalaganap ng pagkamuhi at galit at hindi nag-uudyok ng galit. Pang-apat po, the good news is merciful. Hindi nagkakalat ng paninira, panghuhusga, judgmental. Hindi naglalagay ng mga labels. Alam po ninyo, nakakalungkot no na mabuti na lang din po no na mas nagiging aware tayo na may mga kanya-kanya tayong pinagdaraanan, no? May mga naging aware tayo sa depression. Dala na rin ang mga balita ng suicide, ng mga mental depression. At dahil dito mga kapatid, sana mas maging makabuluhan yung pakikisangkot at pakikialam natin sa social media. Sana po no na tinatawag tayo ni Kristo na magsalita ng katotohanan, ngunit laging may kasamang pag-ibig at awa. Ang layunin natin ay ang hindi mamahiya, manira ng tao, kundi ang magtama at maging pamamaraan nang sa gayon ay makabalik ang kapwa palapit sa Diyos. Panghuli mga kapatid, ang good news ay joyful, no? May lalim, hindi panandalian at mababaw ang ibinibigay sa ating kasiyahan. Sa lahat ng ito mga kapatid, ang punot dulo nito, ang responsableng paggamit ng social media, kailangan ay Christ-centered. Ang Poong Jesus Nazareno ang nasa sentro.
Kasi kapag inalis natin ang Diyos, ipinalit natin ang ating mga sarili, malaking kasalanan yan. Doon na pumapasok ang problema. Kaya nga po ang paalala sa atin ni San Juan Bautista, he must increase, I must decrease. Muli po, maraming salamat. O sakto tayo ha, 8:00 na. Pasalamatan muna po natin si Father. Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, marami ng tulog. Magandang gabi po sa ating lahat. Una sa lahat, pasalamatan natin ng Poong Jesus Nazareno, sa kabila ng ulan, nandito ka. Ayan. Patuloy po nating isinasagawa ang Parish Formation Night para sa buwang ito, isang biyaya sa kabila ng ating mga iba't ibang gawain at maging pag-ulan, pinili po nating dumalo at maglaan ng panahon upang patuloy na mahubog ang ating sarili bilang mga tagasunod ng Poong Jesus Nazareno. Mapalad tayo sapagkat ngayong gabi napakinggan natin ang makabuluhan at napapanahong panayam tungkol sa mabuting paggamit ng social media bilang kasangkapan ng ebanghelisasyon. Tunay nga, ang misyon ng bawat deboto ay maipakilala natin sino si Jesus. Kung saan man tayo, no? Maipakilala si Jesus kung saan man tayo. At madalas, nasaan ba tayo ngayon? Hawak-hawak natin ang ating mga phone. Nawa, sa pamamagitan ng panayam na ito, habang hawak-hawak natin ng ating mga cellphone, ay maipakilala din natin si Jesus. Maging saksi tayo ni Jesus. Palakpakan natin si Father Jason O. Alde. Father, tanggapin po ninyo ang aming token bilang pasasalamat. Final blessing na lang, Father. Magsitayo po lahat para sa final blessing. Sumainyo ang Panginoon. Ingatan nawa kayo ng Panginoon sa inyong pag-uwi at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Umay kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Viva Poong Jesus Nazareno!